guys, thank you so much for watching this video. Another tutorial na naman tayo for our piano lesson. So ituturo ko sa inyo ngayon is yung kung paano yung nagagamit mo yung mga daliri mo to play the piano. So ano yan, ito yung ginagamit kong pagpa-practice noon na para makapag-play ako ng parang mga yung napapakanta mo yung yung piano kumbaga. So hindi ako ulit professional sa sa pagpapiano, but I hope this will help you sa pagpa-practice mo sa iyong pagpapiano. So paano nga ba 'yung ginagawa? So ang ginawa ko kasi nung umpisa para malaman ko para ma-practice ko yung ang aking mga kamay at yung brain ko na mag-stay in sa brain ko yung na yon, yung pagpa-practice na yon. Kasi kapag as we progress sa pagpa-practice, yung brain natin nagkakaroon ng coherence yan nagkakaroon ng 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 unity yung ating mga brain cells para mag-create ng another pattern para matutunan natin kung paano yung sa pagpa-practice ng piano. So ito na yun, paano tayo magpa-practice. So una, ginawa ko is, ayan lang, ginanyan ko lang kamay ko. Ayan, nakikita mo. Ayan, ganyan mo lang yung kamay mo sa sa mga keys. So dito, ayan. So meron dito ang ginawa ko is, unahin muna natin yung kaliwang kamay. Tapos dito naman. So, sabay natin siyang ipag-play. Ulit. Ulit. So, hindi mawawala yung mga daliri mo doon. Nakapatong pa rin siya dito sa may piano or sa mga keys. And then, ang gagawin naman natin, yung papaganito. So, kumbaga, una muna ito. Tapos, ulit. Ulit. Tapos, paulit-ulit lang. Actually, mas madali yan Pero ito naman ang gagawin natin, yung isa-isa naman, yung papaganon. So, let's start. Tapos another, in another part naman ng nagpo-practice is ganito. Yung isa. Sige, start natin. Ulit. So, gagawin natin yan is yung alternate naman. Yung ito, tapos ulitin natin. Tapos, baliktad naman, pabaliktad. So, gagawin mo lang yan ng paulit hanggang sa magkaroon ng pattern, ng bagong pattern yung utak mo para magkaroon siya ng magkaroon ng coherence yung ating isipan na gagawin na yung ating mga brain cells ay magkakaroon ng ng unity, kumbaga another pattern ng ng tawag dito kung paano natin ma-practice yung pagpapiano. So, start natin ulit. So, ganun ulit, and then baliktad.
So, ayun lang guys, yung kung paano ako mag-practice ng pagpapiano. And I hope na nakatulong tong pagpapiano natin. Ay, itong style natin ng pagpapiano, which is yung ito muna. Yung mga daliri muna. And then, tapos, baliktad. And then, yung pa, salubong sila. Tapos, yung pa, split. Tapos, yung alternate. And then, pabaliktad naman. Yung progression siya, no? And then, yung hindi siya, yung baliktad naman. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo to, and I hope na itong tutorial na ito ay isa sa mga way nyo para mas magkaroon pa ng ng tawag dito, ng magkaroon ka pa ng pagpupursige, kumbaga, sa pagpapiano mo. And I hope na makatulong itong kung paano ako nagpa-practice ng pagpiano. Gawin mo lang yan ng 10 minutes every day. Paulit-ulit hanggang sa masanay yung brain mo na nagagawa mo siya. And then, once you come and play again, at ganito na lang yung mapiplay mo. So, thank you so much for watching this video, guys. See you on my next video. This is Olive, and God bless you all.